Good day everyone, I am Shermin Alvarez and I'm here to discuss the values issues in contemporary family life in the Philippines. First, we have the values issues in parental absence of OFW parents. What is the definition of this? Parental absence in the context of Filipino overseas workers or OFW refers to the situation where a parent or both parents work abroad for better economic opportunities. Kung magtatrabaho naman pala sa ibang bansa for better opportunities, paano ito naging values issue? It become a values issues pag nagka-clash ito sa ating family culture kung saan tayo ay naniniwala sa family unity. And also sa close relationship between a parent and children sa needs of them active presence on children's daily life. Ano bang mga family values ang naapektuhan nito? First, yung family unity and togetherness. With the absence of maternal or paternal needs sa pamilya, it could affect the family dynamics. And also to psychological well-being sa mga bata that they could lead to mental health issues such as isolation or attachment and depression. Same din sa mga naiiwan nilang spouse dahil sa stress na naiiwan ng both obligation ng mother and father. And third is materialism. Dahil yung OFW parents is sinishow niya and express niya yung love niya through materialistic way, yung bata, mas nagpo-prone yung value formation niya in materialistic way. Isa sa societal effect of this is pwede kumina ang ating family structures kung saan nag-decline ang parental guidance and support para sa mga bata. Isa sa pro-issues news recently is OFW do not lose custody rights, parental authority over children. Kahit matagal silang wala sa presence ng mga bata, may karapatan pa rin sila dahil at the end of the day, anak pa rin nila yon. Na kahit nag-ask ng separation ang naiwan na spouse, yung magulang sa abroad is may karapatan pa rin to go back sa anak nila. Isa sa anti-news ng cause of absence of parents is children affected by migration in Asian member states, kung saan prone ang mga bata sa neglect or abuse. Lagi silang prone sa danger and harm such as sexual assault and physical abuse. Ano ang mga family-centered solution dito? Dapat may consistent virtual communication through Skype, Gmeet, or any form of call. Pwede rin silang magkaroon ng regular virtual bonding activities such as online games or any family games na pwedeng gawin sa online. And especially, kailangan ng magulang ma-maintain ang emotional and support and guidance sa naiwan nilang anak na kahit malayo ang agwat nila sa isa't isa, dapat nandun pa rin yung love and care. Ano nga ba ang effect nito sa value formation? Dahil mas prone sila sa external influence, dahil sa kakulangan ng emotional needs in internal, hindi nahuhubog ang pangailangan nila o pagpapahalaga nila sa family first, kundi sa labas, which is nasisira yung family first na paniniwala natin. Pero with the strong communication, pwede itong mitigate na kaya kahit with the distance, pwedeng ma-maintain na healthy pa rin ang value formation ng bata. Ano ang effects nito sa nation building? Because of neglect and emotional distress sa bata, madalas silang magkaroon ng educational setbacks. Nagdadahilan kaya naging left behind children sila and become a unproductive contributor to our society. Second, we have the media and technology. The definition of this, technology provides the tools for creating and disseminating media, while media drives technological innovation, making them instantly linked and shaping our world. Parang yung media ang puso ng technology, kaya nagkakaroon siya ng mas malaki o malawakang essence sa tao. Paano nagiging values issue? Pag naapektuhan ng technology and media ang ating societal norms and ethical standard and personal beliefs. Kasi syempre may on-hand or face reality na tayong nakukuhang mga paniniwala, daily life practices. Pero dahil nagkakaroon tayo ng exposure sa media, nagbabago to dahil sa bandwagon or jump sa mga trends and etc. Ano ang specific na impact nito sa mga family values? First, lack of quality time. Sa sobrang kahabaan ng oras mo sa phone, nawala na kayo ng time sa isa't isa sa family mo. Minsan nga kahit sa pagkain, nagsa-cellphone pa. And also, yun nga, sa family socialization. Nagsa-cellphone ka sa kumakain, imbis na family time ang pagkain, nag-uusap, nagkakamustahan, wala. Nagsa-cellphone lang. And also, ang pinaka-nakabahala is addiction. Dahil sobrang easy ng entertainment access sa media, prone ang mga bata sa addiction dito. Isa sa societal effects nito is ang misinformation. Dahil sa hindi kontroladong freedom of speech, napakalakas ng freedom of speech sa social media. Kaya normal na rin ang malawakang fake news kung saan-saan dito. And also social division. Dahil nga yung modernization natin, lagi siyang konektado sa technology, media, and
Once na hindi ka digital literate, nagkakaroon doon ng separation. Meron siyang mental health impacts, katulad yun, addictions and problems with your self-esteem. Isa sa pro issues news is paano nga ba nakatulong ang teknolohiya para mapabuti ang pamumuhay ng tao. Madami yan. Nag-enhance yung communication natin, mas napapadali. Actually, may effect siya sa economy natin dahil sa napapabawas ang working time natin. Dahil sa technology, mas napapadali ang pag-track natin ng typhoon, mga upcoming typhoon, and sa connection siya ng OFW, yun nga, mas mapapadali ang pag-uusap ng magulang and anak. And isa sa anti-issue news ng media and technology is yung tagal ng paggamit ng social media ay may epekto sa pakiramdam at tingin sa sarili. Mas mainam na mabawasan ang exposure rito ayon sa isang pag-aaral. Kasi nga, malakas ang peer pressure sa social media. Makita mo yung mga classmate mo sobrang successful na, tapos ikaw nakahiga lang, and parang magkakaroon ka ng self-doubt, and marami pang iba. Ano ang mga family-centered solution for this? Sa pamilya, dapat nagsiset ng clear rule of use of technology within the family para alam natin ang boundaries natin sa social media at hindi tayo ma-prone sa danger nito. And dapat as a family, nagpo-promote din tayo ng digital literacy to avoid being scam or bully sa internet. Ano ang epekto nito sa values formation? Sa positive influences, pwede silang mas maging aware sa mga social issues kasi napakadali ng access sa politics sa internet. Could also promote cultural understanding dahil ang diverse na media, critical thinking, and become digital literate. Sa negative naman, they can glorify violence or materialism and reinforce stereotypes and promote harmful behavior. Na-discuss ko kanina na sobrang grabe ang freedom of speech and also being comfortable of everyone to post anything. Ano ang epekto nito sa nation building? Ang media and technology promotes national unity. Tama yun. And also empowers citizen and technology-driven economic growth, and pwede pa itong maging tulay ng ating innovation and maraming job creation. Third, we have the HIV/AIDS health concern. Ano ang definition nito? Ang HIV, siyang virus that attacks the immune system, making it harder to fight off infection. While AIDS naman is the most advanced stage of HIV infection, kung saan ang immune system is severely weakened, and HIV is spread through contact with infected bodily fluids like blood and semen. Madalas kakaroon ng HIV dahil sa sexually transmitted, and also pwede siyang genetics. Paano siya nagiging values issues? Dahil sa religious conservatism. Malaki kasi yung stigma nito. Ayun nga yung pangalawa, na nagkakaroon ka na ng HIV dahil sa premarital sex. And dahil doon, napaprevent ang efforts. Kasi biniblame lang nila ang mga victims or everyone na may HIV instead na gawan ito ng solution. And dahil nga yun, sa sexual behavior and position to harm reduction strategy, meron rin kasi tayong stigma na yung nasi-shame pa yung mga taong gumagamit ng contraceptives and condoms. Kaya, mas spread ang mga sakit na ganito. Ano ang impact nito sa family values? Sa economic and stability and support. Magastos ang pagkakaroon ng HIV. Kaya sa family support, naiwan yung burden sa family. And also, yun pa rin, yung social stigma and discrimination. Madalas, pag ikaw yung family member na may HIV, pwede ka pang ma-cut off or ma-abandon. And third is caregiving and family goals. Siyempre, and parang opposite is pag pamilya ka, syempre aalagaan ka namin, pero yung burden nun is sobrang emotionally mabigat sa kamag-anak na yun. Ano ang societal effects nito? Rising HIV infection, limited awareness and prevention, inequality access to healthcare, and stigma and discrimination. Ganun din dahil sa mga bakit siya naging values issues. Pro issue effect is non-use is yung Act of 2018, Republic Act 11166, new law important boost to HIV response in the Philippines, kung saan pinalawak ang mga HIV testing, particularly sa mga 15 to 18 years old na bata. Focus nila kasi yung mga young people, allowing for earlier diagnosis and intervention para hindi na ito lumala at tumagal pa pagtanda nila. Anti-news naman is pabata ng pabata ang tinatamaan sa bansa. Kasi nga, andun pa rin yung stigma na hindi sila sexually educated. Ano ang mga family-centered solution nito? Dapat bilang pamilya may care and support tayo kung may family member tayo na may HIV symptoms. And it's also our part to educate our family members about HIV and AIDS to enhance outcomes and reduce disease impact. Sa value formation, sa social value, nadi-disrupt ang family structure that leads to social stigma and affects community cohesion. Parang kasi pag prone ka sa HIV and nandito tayo sa culture norm natin na hindi pa tayo accepted sa premarital sex, nagkakaroon tayo ng discrimination. And sa individual value naman,
naapektuhan ang pagpapahalaga sa kalusugan, pag-aaral, pati yung career goals kung saan naapektuhan ang psychological stress and social isolation. Anong apekto nito sa nation building? Malaki ang negative effect ng mga HIV and AIDS cases sa Pilipinas kung saan nare-reduce ang workforce, increasing healthcare costs, and depleting the public sector human capital, thereby compromising the delivery of essential services like education and healthcare. And lastly, we have the homosexuality, same-sex marriage. Ano ba ang definition nito? Homosexuality is a sexual attraction or behavior between members of the same sex or gender, while same-sex marriage is a marriage between two people of the same sex. Paano siya naging values issue? Naging values issue siya pag nag-challenge ang ating traditional societal norms and values regarding gender roles, kung saan nga dapat may nanay and tatay. Pero if same-sex sa family, which is pwede sila magkaroon ng parehas na nanay, pwede sila magkaroon ng parehas na tatay. And nababago ang definition of marriage. Diba, ang definition ng marriage natin sa family code is a marriage between man and woman. Ano ang impact nito sa family values? Religious opposition. Marami pa rin mga paniniwala ang religious na hindi pa nila accepted ang same-sex marriage. And also homosexuality dahil ito ay labag sa kanilang paniniwala. And also cultural norms. Dahil sa colonization, hindi na-apekto rin ng religious, hindi pa tayo acceptable sa same-sex marriage and even homosexuality. And continue ang discrimination and violence sa loob ng pamilya. Mismong pamilya mo ang mag-discriminate sa'yo that could lead to physical abuse and emotional abuse. And also, na-disrupt ang gender roles. Nawawala ang needs of both of paternal and maternal needs sa pamilya. Ano ang societal effect nito? Ano ang societal effects nito? Altered diplomatic norms. Bakit ko yan sinama? Kasi kahit pagkasal ka sa same-sex marriage, may mga cases na mahirapan kang pumunta sa ibang bansa. Or pag may kamag-anak ka, kahit yung asawa mo yung nasa ibang bansa, nagkakaroon ng issue that sa Pilipinas. Which is, hindi naman dapat pati yun naapektuhan. Second, challenges to traditional family structure. Siyempre, yun nga diba, dapat may nanay, tatay, while sila is dapat may nanay, tatay, ganun. And legal and policy adoption. Societal effect siya kasi mas actually may progress na sa ating mga legal laws for them na nag-a-adapt na sa panibagong pagtanggap sa kanila, which is a great good news. One of the pro-issues effect nito is yung sa Palas, yung Duterte support same-sex civil union. Actually, sa news na to, sinasabi niya na, okay, let's not promote marriage sa church, yung same-sex marriage. Pero, they still have the rights to get married, katulad ng mga heterosexual married couples, kahit nasa civil unions lang. Pero ano ang mga anti-news dito? Yung mga kwento ng discrimination sa LGBTQA community lumutang muli sa Senado, kung saan ang opposition ng mga Catholic churches sa same-sex marriage and heterosexual is naapektuhan ang pag-process ng mga pangkarapatang pangtaong batas nila sa Senado. Ano ang family-centered solution for this? Tayo bilang pamilya, dapat tayo na yung nag-educate sa pamilya natin about the SOGI Equality Bill. With this, it promotes the fairness and human rights equality for everyone. And foster an inclusive environment by welcoming LGBTQ family members and their partners. With this, nagkakaroon tayo ng acceptance. And iwan ang family issues that can lead to family problems. Ano ang apekto nito sa body formation? Normal ang homosexual relationship. Kaso nga lang, nag-disrupt siya ng ating cultural norms. Pero actually, sa pag-emphasize nito, nagkakaroon tayo ng equality. Pagpapahalaga sa pagpapantay-pantay, fairness, and kahit na na-challenge ang traditional gender roles natin. At the end, lumalaban lang sila sa pantay na karapatang pangtao. Ano ang epekto nito sa nation building? It's a positive thing. Kasi na-foster nito ang inclusivity and social integration ng equality, na-end din ang stigma at na-improve ang health outcomes for sexual minorities, and with the acceptance na-achieve nila ang equal rights that could result to successful nation building of everyone. And that's all for the 4. Here is my local researches, international researches, and local current news. Thank you for watching. That's all.